Yo, kumusta kayo? CS De La Peña, Hope yung Makaduday, The Comedy Crew, at welcome sa another session, session 12 na yata. Hindi ko maalala. Kasi palaktaw-laktaw tayo ng walang regular schedule ng pag-record. Pero session 12 na yata ng hindi ito podcast. At syempre, wala nang patumpik-tumpik pa. Bago tayo mag-record, syempre, i-invite ko muna kayo na mag-follow sa aming website www.thecomedycrew.com, www.alexcalieja.com para sa schedule ng mga stand-up comedy shows ng The Comedy Crew. At ma-upload ko ito ngayong Sabado yata. At ma-upload ko ito ngayong Sabado, ngayon, ngayong week. Maraming shows na paparating. Siyempre, visit nyo lang website. Pero ang pinaka natatandaan ko, yung kasama ko sa lineup ay February 28. Nandiyan kami sa Marikina sa Turning Tides. At syempre, mga previous episodes natin na ipopromote natin yung Tamang Panahon ni Alex Calieja, yung stand-up comedy special. At by now, syempre, na-release na. At nakakatuwa kasi congratulations syempre kay Alex. Talagang pinaghanraan niyan, yung special na iyan. Talagang pinaghirapan, tsaka pinondohan talaga. Syempre, congrats kay Alex kasi nag-number one yung stand-up comedy special na Tamang Panahon sa Netflix. Under siya ng TV shows. At hindi lang nag-number one, 9 days na number one. So, first time na nangyari na merong stand-up comedy special ng pure Pinoy tapos nag-number one sa Netflix. Siyempre, kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Punta lang kayo sa Netflix nyo o kaya hiram kayo ng account. PM nyo ako pag wala kayong account. Bigyan ko, bigyan ko kayong discount. Hindi, yung panoorin nyo. Nakakatawa yun. Siyempre, hindi naman siya magna-number one kung hindi naman nakakatawa. At ngayon lang ulit ako nag-record kasi dapat matagal ko na tong i-record. Pero walang time o nahihirapan namang mag-set up ng PC. Tas malabo kasi yung webcam. Hindi pa ako nakakabili ng bago. Kaya ito muna ang setup natin ngayon. Hindi ko alam kung makakat ko ito pero napaka-girly ng ating background. Tingnan nyo naman, may sakura pa na throw pillow. May pink na, ano matawag rito, neck pillow, tas puro pabango ni Aira. Yan ang ating setup ngayon. At parang mas gusto ko tong setup na to kasi mas madaling gawin. Di ba? Laptop lang, mic. Yung sa isa, kailangan ko pang mag ano ng wiring. Tsaka mabagal yung PC. Ito, okay na to. Parang ganito na lang setup. Para maganda, no? Yan. Anyway, ang gusto ko lang pag-usapan ngayon at gusto ko ang i-record na matagal na. Although patay na kasi yung issue. Nung nag-number one yung Netflix ni Alex Calleja, diretso na tayo dun sa topic na gusto natin pag-usapan. Gusto kong pag-usapan. Nung nag-number one kasi, or kahit hindi pa ata nagna-number one, merong lumabas na issue dun sa nakawan ng jokes. Joke ni Alex Calleja na tungkol sa car wash at merong isang writer, comedy writer na sinabi ninakaw daw ni Alex yung joke. Itong episode na ito or session na ito, hindi ito para ipagtanggol o sagutin yung issue na yun kasi nasagot na eh. Nauna talaga yung joke ni Alex, 2011 pa, may resibo, tapos nag-apologize na rin yung nag nag-akusa. Nag-akusa talagang, ang bigat kasi ng word nag-akusa na nagnakaw ng joke. So tapos na yung issue. Ngayon, ang gusto ko lang pag-usapan sa session na ito ay siguro opportunity na rin para i-share ko sa inyo. Although, nasasabi ko na rin naman kung napapakinggan niyo yung mga previous episodes or previous podcast na nasa salihan ko. Yan sa Norem, tapos sa PMP, na nababanggit doon yung mga nakawan ng jokes. At siguro opportunity na rin ito ulit para i-share sa ibang hindi nakakaalam kung bakit sobrang big deal ng nakawan ng jokes pagdating sa comedy or stand-up comedy in particular. Kasi marami ako nababasang comments. Ayun nga, nung lumabas yung issue,
Parang sinasabi ng ibang tao, ano ba yan, joke lang, pinag-aawayan pa. As, ito, marami namang jokes dito, ba't di nyo gamitin? Basta maraming ganun na parang napakasimpleng bagay lang yung nangyari. So, yun, i-share ko lang yung take ko roon sa mga ganong comments. At syempre para paulit-ulit, share ko sa inyo kung bakit ganun. Sa tingin ko ito kasi hindi naman ako ganun pakatagal sa stand-up comedy. Sa limited na knowledge ko pagdating dito sa industry or larangan na to, sana may share ako sa inyo or sana at least makapagbigay ako ng idea kung bakit ganun ganun ka big deal yung pagkakaroon ng original jokes at na dapat gagamitin dito sa stand-up comedy. Unang-una sa tingin ko, mahalaga yung pagkakaroon ng original material sa stand-up comedy kasi itong stand-up comedy designed para i-enjoy or ma-experience siya ng live, mapanood siya ng live. At syempre, kung live yung papanoorin mo, magbabayad ka ng tickets. Kasi diyan talaga nabubuhay ang mga shows sa ticket sales. At may singit ko na rin pala kasi baka sabihin nyo nung sinabi kong live, ah, dapat it's designed para stand-up comedy designed para mapanood siya ng live. Maisipin nyo yung live talaga kasi merong mga ngayon, mga online shows. So isisingit ko na rin. Yung mga online shows. So siguro ang gusto kong sabihin dun sa live is yung first hand experience na marinig nyo mismo dun sa comedian yung joke. And kapag ganun, syempre magbabayad ka ng tickets, manonood ka ng live. Tapos ang mapapakinggan mo mga jokes na nabasa mo lang sa internet, nabasa mo lang sa mga comic books, sa dyaryo, sa mga joke books na nabibili sa mga bookstores. Hindi mo hindi mo may enjoy, hindi may enjoy ng audience kasi nabasa ko na 'to eh. Kasi ang mga jokes hindi siya tulad ng mga ng mga kanta na kahit paulit-ulit mong marinig, okay ka pa rin or may enjoy mo pa rin. 'Di ba meron tayong mga unlimited replay button, unlimited playlist. Ang joke kapag na narinig mo na ng isang beses, nabasa mo na ng isang beses, wala nang surprise. Wala nang surprise. Kumbaga, pagdating sa punchline, ay narinig ko na. Hindi ka na masyadong matatawa. Although, may mga jokes talaga na matatawa ka pa rin kapag narinig mo ng paulit-ulit. Pero sobrang medyo medyo bihira pagdating sa stand-up comedy or sa mga jokes. And siguro tingin ko yung pagkakaroon ng original material yun na rin yung nag-gauge dun sa isang comedian kung gaano siya kagaling magsulat, kagaling mag-isip o ka-artistic pagdating sa larangan ng stand-up comedy. Kasi isipin mo nga naman kung pwedeng gawin yung lumang jokes or mga palasak na jokes, yung mababasa lang natin sa dyaryo, sa mga joke books, sa stage, parang everyone can be a stand-up comedian, di ba? Bili ka lang joke books, bili ka ng dyaryo, basahin mo, memorize mo yung joke. Punta ka sa open mic, bato mo sa stage. Sobrang dali sobrang daling maging comedian. Pero pag meron ka kasing original material, doon mo makikita kung paano mag-isip yung isang tao, yung kung paano yung humor nung comedian na mapapanood mo. Para saan pa na pakikinggan ka ng mga taong nagbayad ng tickets kung pwede naman pala nilang mabasa or pwede silang ma-entertain doon sa mga jokes na mabibili nila sa mga bookstores. At nabanggit ko kanina yung pagiging artistic ng mga comedians pagdating sa sariling sulat. Kasi art form ang stand-up comedy. Maraming dahilan, pero eto, basahin niyo yung post ni Rex Meliora. Ang haba pero doon na-explain niya kung bakit art form ang pagsusulat ng jokes. Meron siyang binanggit doon na sa pagkakasalansan ah pagkakasalansan ng mga words, yun doon pa lang kung paano mo siya magiging mapapa
magagawang effective pag pinerform mo na sa stage. At hindi lang yung pagsalansan ng words, yung delivery. Kailangan may ano yan eh. Meron ding timing sa pagbato ng punchline. Merong time na magsusulat ka ng joke na maganda yung idea ng joke mo, maganda yung punch, pero pagdating dun sa, halimbawa sa setup, yung kung paano mo ikukwento yung joke na yun, kung paano ka magkukwento, merong words na, halimbawa, 1, 2, 3, 4. Hindi siya magiging effective kapag gano'n ang sequence. Pero pag ginawa mong yung mga, halimbawa, yung phrase ng nasa pangatlong line, gagawin mo sa number 2, ipagpapalitin mo, parang may isip mo, ano pala yun, mas effective yung ganun. Hindi ko lang kung nagme-make sense. Pero, ulitin ko, apat na words, 1, 2, 3, 4. Sa pagkakasalansan ng words na yun, medyo nakakatawa siya. Pero kapag pinagpalit mo yung mga words, halimbawa naging yung number 3 na word mo, ilalagay mo sa unahan, or number 3 na phrase mo, lalagay mo sa unahan, yung number 1, lalagay mo sa dulo. Kumbaga mag-iiba-iba yung pagkakasalansan or arrangements ng story mo, may chance na mas gagana siya. At doon pa lang sa part na yun, yung masasabi rin natin na may art na nangyayari sa pagsusulat at pagpa-perform ng joke. Syempre, pinapractice din yan. Talagang didikdikin mo ng ano yan, ng open mic kasi ba unang practice mo ang pagkakasalan-salansan ng words 1, 2, 3, 4. Hindi ganong gumana. Ngayon, next open mic, gagawin mong 3, 2, 4, 1. Tapos hindi naman gagana. So, iibahin mo na naman yung arrangement ng jokes mo hanggang sa gumana siya. Tapos, mai, mai-perform mo ng paulit-ulit para ma-make sure na gagana siya. At ma-perform mo sa stage. Sa mga stage or mga shows na magbabayad na yung mga audience. Kaya sobrang ano din, maproseso din ang pagsusulat ng jokes. At hindi lang jokes dapat effective talaga. Yun talaga ang keyword pagdating sa stand-up, dapat effective yung jokes mo. Hindi tayo basta makapagsulat lang. At para sa akin ang hirap gawin. Ang hirap talagang gawin nun. Kaya yung pagkakaroon ng 3-minute set, 5-minute set, ah inisip natin, madali lang yan eh. Di ba? 3 minutes lang, magsulat ka lang ng joke, 3 minutes, magkwento ka 3 minutes. Pag nandun ka na talaga sa proseso, kailangan mapagana mo lahat. Hindi siya madali. Kaya yun, pinaghihirapan din yung pagsusulat ng mga materials talaga. At may nabasa rin ako yung comment rin nung isa nating kapatid sa The Comedy Crew, si Franzo Pinaldo. At marami rin comedians na nagsasabi na yung mga jokes para siyang syempre work of art nga. Ikinukumpara siya sa ano sa painting, na ikumpara ni Franz sa painting, yung iba na ikumpara sa kanta. Although kasi pag kanta, napakahaba eh. Siguro kaya ganun yung tingin natin sa mga jokes, no? Medyo mababa ang tingin ng iba na hindi pa nakakaintindi masyado sa pagsusulat ng jokes. Kasi joke lang yan eh, isang phrase lang yan eh, isang sentence, isang story. Unlike sa kanta na napakahaba, may mga stanza, may chorus. Alam nating pinaghirapan talaga. Ngayon yung jokes, hindi natin gaano na-appreciate kung paano sinusulat. Kasi nakikita natin yung finished product na. At well, mabalik lang ako dun sa art form. Kapag, syempre yung kanta, halimbawa ako nagsulat ako ng kanta, tapos na i-perform ng iba, inangkin. Syempre magagalit yung sumulat. Kasi pinaghirapan ko yan, pinag-isipan ko yan. Ganon din sa jokes. Ah, pinag-isipan mong mabuti na i-perform mo sa open mic, yung delivery, inayos mo. Talagang pinilit mo ilang ilang beses mong pre-practice, tapos biglang mababalitaan mo, may kukuha na lang, ipopost na lang. Ngayon, paano ako pag na-perform ko na yun sa isang show, hindi na ma-entertain yung mga tao. So, ganun, babalik pa rin tayo dun sa pagiging entertaining ng joke at pagiging paano ko ba sabi? Pagiging appreciative ng mga tao sa live audience or sa live shows. And kung art form nga itong joke, parang masasabi natin na intellectual na rin siya, intellectual property. Hindi lang jokes to kahit yung mga
comment, ay hindi naman comments, yung mga post sa Facebook, maraming, tapos biglang ika-copy paste kasi natuwa, tapos i-repost dun sa sa Facebook page mismo nung nag-copy paste. Siyempre wala na yung doon, wala na yung credits dun sa mismong sumulat. Ito hindi ko kinokontra yung sinabi ng isang comedian na writer kasi veteran talaga to, OG talaga siya. Nasabi niya parang anong mawawala pag ninakawan ka ng jokes. At yun nga, sa stand-up comedy scene, siguro, ito ay opinion lang ng merong limitadong knowledge pagdating sa comedy. Siguro yung, yung pagiging entertaining, tsaka yung surprise factor ng gagawin mo pagdating sa stage. At kung ganun ang mangyayari, wala na manonood ng shows. So, apektado ka rin kasi kapag nakita nila yung pangalan mo, yun yung yun yung nag-perform nung joke na nabasa ko lang sa internet. Or yung mga jokes niyan, kung anong pinopost niya sa internet, yun din ang pina-perform niya sa stage. So wala nang surprise factor. Tapos kukunin pa ng iba. Or mababasa pa nila sa ibang tao. So ano na mangyayari sa iyo, magiging ka, parang ikaw na yung magiging hindi original. Napakasakit doon para sa isang stand-up stand-up comedian na mapag mapagkamalan ka na nagnakaw or kumuha ka ng jokes ng iba, na nagpa-perform ka ng jokes na hindi naman sa'yo. At siguro idagdag ko lang din kasi nabanggit ko yung intellectual property. Wala pa kasing organization, walang board kahit saan sa mundo yata na magta-track or pwede mong i-register yung jokes mo. Kasi syempre ilang words lang ilang story lang yun, i-register mo pa. Parang masyadong hassle. Wala namang ganong kalaking database. Lalo na sa mundo ng social media, mayat maya, hindi lang araw-araw, oras-oras, mayat maya. May mga lumalabas na jokes. At yun, nagkaroon na rin ng power kasi din yung lahat ng tao na may social media na mag-post ng jokes. Kaya, syempre, hindi natin, alam nga naman, i-register lahat yun. Di ba? At ayun nga, sabi ko kanina, nagkaroon ng ability yung mga tao na magsulat ng jokes. Diyan naman papasok yung ah, sasabihin ko yung parallel thinking naman. Sa rami ng tao na nag-iisip, sa raming utak na gumagana, sa dami ng mga, sa bilyon-bilyon taong isip ng mga nakakatawang bagay, nakaka-experience ng parehong experience mo, imposibleng wala kang makaparehas ng point of view dun sa isang bagay na yun. Kaya, ayun yung nangyari kay Alex na sinabihan siyang nagnakaw ng jokes. Parang yun ang mahirap talagang nagnakaw, yung word na nagnakaw. Isa rin yun sa napakahirap na tanggapin. Meron namang parallel thinking. And isa rin siguro 'di ba, nasa mundo parehas ng comedy yung nagsagutan, si Alex tas yung si Sir Chito. Parang bakit ba't naisip na ninakaw agad? Siguro yun din yung nag-trigger. At para maisip na nagnakaw hindi lang sa kanila, bilang isang stand-up comedian rin, kapag sinabi mong nagnakaw ng joke yung isang tao, uy, ninakaw, parang tingin ko parang ang baba ng tingin mo. Halimbawa, ako, sige ako na lang yung bad guy. Sinabihan ko may narinig akong joke na kaparehas sa mga nag-open mic. Nasasabihan ko siya na, uy, ninakaw mo yung joke ko, akin yun. Siyempre parang, paano ko ba sasabihin, degrading ba? Na parang, ang lumalabas, ang baba ng tingin ko dun sa taong yun, na hindi niya pwedeng maisip yung naisip ko. Na dapat ako lang makakaisip nito. Dapat hindi mo yan maiisip. Kinuha mo lang yan sa akin. Parang lalabas na ang baba ng tingin ko sa kanya, 'di ba? Na hindi niya kayang maarok yung ganong thinking. Dapat ako lang 'yan. So napakataas naman tingin ko sa sarili ko kung sasabihin ko na may ibang taong nagnakaw ng jokes ko. Na yung joke na sinulat mo, narinig mo lang yan sa akin. Ninakaw mo yan sa akin. So akin dapat yan.
Kasi meron namang ano eh, meron din namang proseso yan pagka narinig mo na may kapares kayong joke. Siyempre kausapin mo. Ganun naman yung ginagawa usually ng mga stand-up comedians. Na, ay, yung joke na yan, ah, nasulat ko na eh. Meron na. So, pwede mong itapon na yung joke. Parang pabayaan mo na. Sulat ka na lang ng bago. At meron ding instance na kapag nakakabasa ng jokes ng iba, tapos may narinig ka ng ganito, sasabihan mo kaagad. Sabihin mo, brother, nabasa ko na yung joke. Parang na-perform na yan ni ganito. Yun, ganun ang approach. Hindi yung sasabihan mo na, ano yun, hinakaw mo yan sa akin. Parang taas naman tingin ko sa sarili ko kapag ganun. At kapag may sinabihan kang stand-up comedian na ninakaw mo lang yan kay ganito eh. Parang lalabas ang baba ng tingin mo dun sa stand-up comedian na yun. Which is nakakalungkot kasi dapat yung mga stand-up comedians ang nakakaintindi mismo ng ganong proseso na merong parallel thinking na nangyayari. So doon muna tayo mag-start. Huwag nating akusahan ka agad na, Bon, ninakaw mo lang yan. At isa pa ron sa parallel thinking, napanood ko yung interview ni OG Diaz kay OG, kay Sir Isko Salvador, kay Brad Pitt. Nabanggit niya ron na yung jokes dumadaan lang sa atin yan, sa mga utak natin yan. Parang merong pinanggagalingan. Merong isang malaking pool ng jokes tas dadaan lang sa utak natin tas pwede din siyang dumaan sa ibang tao, sa ibang utak ng ibang tao. At totoo 'yun. Parang naniniwala ako doon kasi meron ding kung alam niyo yung kwento ni Michael Jackson na merong meron siyang naisip na kanta or something, tapos madaling araw o basta this oras ng gabi tumawag siya sa producer o doon sa nagre-record. Kailangan nating i-record to ngayon na. As in ngayon na. Sabi nung nagre-record na parang sobrang aga pa, bakit ka ba nagmamadali? Sabi daw ni Michael Jackson. Ito hindi ko alam kung totoo to. Sabi ni Michael Jackson na, kasi kung hindi natin re-record to ngayon, maiisip to ni Prince. Pupunta yung idea kay Prince. Siya na yung magre-record. Eh, nung time na yun, meron daw silang rivalry talaga pagdating sa music scene, music industry. At parang nagiging, ano din, nag-make sense din na nangyayari talaga yun eh. Na, kaya meron tayong tinatawag na parallel thinking, na merong mga idea talaga na andyan lang yung mga idea, umiikot, o nasa hangin lang. Tapos pag gusto niyang pumunta sa utak mo, may isip mo. At siguro doon na rin papasok yung sinabi ko na kanina na experience. Kasi lahat tayo may mga experience na pare-parehas. At imposibleng hindi tayo magkaroon ng parehong pag-iisip doon sa isang experience na yun, sa parehas nating napagdaanan. Tapos meron pang isang nag-post na sabi niya, ano ba yung joke lang yun, pinag-aawayan niyo pa, bigyan ko kayo. Ah, siguro kasi wala siya dun sa ano eh. Ano yun, vlogger yun. Ah, siguro wala kasi siya dun sa circle or dun sa industry ng stand-up comedy kaya niya nasasabi yun. Pero ito siguro sa mga nagsasabi ng ganun, hindi ko kayo china-challenge. Hindi to challenge pero parang itry nyo lang na magsulat kayo ng jokes at 3-minute materials tapos i-perform natin sa open mic. Doon, ang pangit kung sasabihin kong sige nga, sumulat kayo ng joke, tapos perform nyo sa open mic. Hindi. Uh, try nyo lang na para maintindihan nyo rin na try nyong magsulat ng 3 minutes na joke, tapos perform nyo sa open mic, and tingnan natin, ng bawa, kapag gumana, good for you. Pero malamang sa malamang talaga, maintindihan nyo kung saan nanggagaling yung mga stand-up comedians na. Joke lang yan, no? Joke lang yung sinusulat namin, pero yung pagiging effective, yun talaga yung kailangan dikdikin, kailangan i-workout. So, siguro kapag na-experience nyo na meron ka kahit 1 minute, 2 minutes na joke, na materials, madali lang naman sumulat ng joke. Madaling sumulat ng joke. Ang mahirap yung pagganahin eh. Ang mahirap yung gawin siyang nakakatawa sa lahat
ng audience. Yun yung talagang goal eh. Dapat nakakatawa yung jokes mo. So yun, try nyo, ano lang, subok lang na meron kayong joke, ganyan, tungkol sa experience. Tapos, syempre nakakatawa yan pag naiisip nyo. Tapos, punta kayo sa mga open mic. Anyway, singit ko lang, merong open mic ang The Comedy Crew sa Los Chachos, yan, sa Ortigas, yan, every Tuesday. At every Thursday naman sa Default Cafe, Default Pub sa Malate. Ayun, paalam lang, magsabi lang kayo sa akin or PM kayo sa akin or kahit sa kaninong comedians na gusto kong itry, 'di ba? Pwede 'yun, open ang lahat. Open sa lahat ang comedy. Open sa lahat ang open mic. Kaya nga open mic. Open sa lahat ang stand-up comedy. So para lang siguro para rin maintindihan nyo kung saan kami nanggagaling. Maganda rin na ma-experience na ganun yung meron kayong original material and then pag i-perform natin sa stage. So malaman natin na hindi talaga siya ganun kadali. Hindi siya basta joke lang. Joke lang siya, pero hindi siya parang ang labo yun. No? Joke siya, pero hindi siya basta joke lang. Dapat effective talaga. At yun, napakahirap nun gawin, promise. Kaya sobrang big deal sa amin na dapat walang kaparehas na joke. Kailangan original yung material mo. At syempre, alam naman natin na hindi lahat gusto maging stand-up comedian. Kaya ang ginagawa, kukuha na lang ng nung effective na joke. Kumbaga, gumagana na tong joke na to, nakita ko sa internet, na i-post ng isang comedian. Kukunin ko na lang. Popost ko sa ano ko. Aangkinin ko na to, akin na to. Tapos popost, tapos magba-viral. Mas madali nga naman yun. Pero sinasabi ko nga sa inyo na hindi siya magandang practice. At parang papasok na rin dito yung content creation. Hindi siya magandang practice kasi mga pinaghihirapan talaga yung pinag-iisipan yan. And para kunin mo ng ganun-ganun lang yung isang material, isang joke, is napaka-disrespectful dun sa sumulat or sa trumabaho nung kung paano mapapagana yung material, yung joke na yun. So, call, ano bang tawag dito? Call out. Call out. Hindi, ano na rin, parang educating na rin na hindi talaga siya magandang practice. So kung natuwa kayo dun sa comedians, kung natuwa kayo sa joke ng comedians, ang pinakamaganda talagang gawin is i-share nyo. Kasi dyan din kukuha ng audience yung comedian na yun eh. Kapag hindi nyo na-share, inangkin nyo yung joke, paano magkakaroon ng audience yung comedian? Ng, paano pa siya magsusulat ng jokes? Baka ma-discourage yung tao. Parang nangyari sa akin. Hindi, baka ma-discourage yung mga tao kasi hindi na ako susulat kasi kinukuha lang naman ano pang ipe-perform ko sa stage. Although marami naman tayong jokes na pwedeng masulat, pero nakaka-discourage din yung gano'n na lahat na lang ba ng magagandang jokes ng lahat ng comedians kukunin ng iba tapos aangkinin na lang. Ayun yung ano din eh, isang challenge rin sa mga comedians naman. At medyo nakakatuwa na rin kasi may mga comedy fans na rin, stand-up comedy fans na nakakaintindi ng ganun. Although hindi siya ganong karami talaga. Na kapag meron nakakita ng, uy, na-perform na to ni dun sa isang show. O si ano to napanood ko to ng live. Ito yung binayaran ko ng ticket. Tapos natuwa rin ako, tapos na-i-upload lang ng iba. Siyempre, merong mga nakakatuwa rin na meron na rin nagko-call out or nagsasabi na, uy, di ba ikaw to? Bakit nasa kanya? Meron bang, may permission ba? Nakakatuwa na may mga ganun na. Kaya, siguro isang ah, panawagan. Isang panawagan rin. Na kapag meron kayong nakitang mga ganong jokes or tingin nyo, nakita nyo na pwede nyong mag-nudge kayo ng konti dun sa sumulat. Na, uy, di ba ikaw ba to parang may permission mo ba? Na, ayun, nakakaintindi rin yung iba. So, sana maintindihan rin nung bago pa lang malalaman tong ganitong kalakaran sa stand-up comedy. At di ko lang kung nasabi ko na pero dadagdag ko na rin na
Doon sa ano, sa pagsusulat ng jokes, doon lumalabas yung identity ng comedian na meron kasing mga jokes na same tayo ng experience, pero iba yung take ko. Iba yung take ko kung paano ko gawing nakakatawa yung isang bagay. Halimbawa, sobrang lakas ng ulan, di ako makauwi. Merong comedian na makakapag-isip na kung paano maging gawing nakakatawa yung experience kung paano siya lumusong sa baha, kung paano siya nakauwi. Meron namang stand-up comedian na magiging dark yung take doon sa magiging dark material, yung pagkakaroon ng baha. So iba-iba yung take rin ng comedian. So pagkakaroon ng original material, diyan din lalabas yung identity. Meron akong hinahanap na word, yung uniqueness nung pag-iisip ng comedian. So doon lalabas yung kung paano mag-isip, kung paano yung humor ng comedian na yun. So depende pa rin sa point of view ng tao. Kaya kung kukuha ka lang halimbawa kukuha ka ng isang joke ng isang comedian, tingin ko hindi mo siya mapapanindigan na ganun palagi yung take mo dun sa isang joke. Halimbawa, dark, hindi ka naman nagda-dark materials. So yung mga susunod mong sulat, hindi nakatulad ng joke. So hindi ikaw yun. Kinuha mo lang yun dun sa isang comedian na ganun mag-isip. Tapos yung mga sunod mo ng sulat, hindi na siya dark. So magkakaroon ng medyo malilito yung mga tao. O sinasabi ko lang yun. Kung na malilito sila, baka hindi. Pero yun, hindi lalabas dun sa joke na kinuha mo yung sarili mong identity. Kaya dapat original talaga yung masusulat mo. Kasi doon makikita kung paano yung proseso ng utak mo, kung paano mo iliko yung mga pangyayari, kung paano ka gumawa ng punch. Tulad ko, meron ako mga jokes na pangdugyot talaga eh. Ganun ako, ganun ako mag-isip ng mga dugyot, ng mga play, mga ganyan. Basta bastos, ganyan. Siyempre, iba naman yung ligaw ng utak ng ibang tao. Siyempre, hindi nila matitake yung hindi nila kayang i-take yung mga ganong jokes. So, pag kinuha nila yung joke ko na ganon, yung mga susunod na joke, hindi na nila, parang hindi nila, baka hindi mapangatawanan. Lalo kung magkaiba kami ng style, iba kami ng point of view. Alam ba, mas matalino pala siya. Mas maganda yung kalalabasan ng jokes niya kapag siya yung sumulat. Kaya, yung sa akin, pang dugyot lang. Di ba? Magkakaroon ng bawa, sobrang gaganda ng jokes niya, tapos biglang may kinuha siyang pandugyot. Bababa yung level niya, di ba? So, hindi na siya yun. Kaya kailangan talaga, yun, original materials para lumabas yung pagiging unique ng comedian. At yun lang naman ang gusto kong i-share. Yun lang ba? Hindi ko alam kung meron kayong meron kayong natutunan. Puro magulo talaga yung kung paano ko i-express yung mga thoughts. Ayan yung pinapractice natin dito sa podcast. At so yun, ang siguro mga take away dito is mahalaga talaga ang pagkakaroon ng original material sa stand-up comedy. It's meant to be enjoyed or experienced ng live. At kasi totoo yun, mas iba talaga yung stand-up comedy. Tatawa ka ng live, mapapanood mo yung performance ng comedian ng live kumpara sa mapanood mo lang sa internet. At syempre, meron tayong parallel thinking pagdating sa comedy. Hindi tayo hindi tayo supreme being na ako lang yung makakaisip ng ganitong jokes. Pero meron tayong sariling POV at uniqueness pagdating sa pag-take ng jokes. Meron tayong mga iba't ibang character. At ayun, sa dami ng sinabi ko, ay isa pa, kung wag talaga kayong magnanakaw ng jokes ng iba kasi nakakaano yun. Hindi magandang practice, sobrang disrespectful yun dun sa taong naghihirap sumulat, taong naghihirap i-perform o talagang i-perform yung joke sa iba't ibang open mic rooms, practicein yung joke, tapos nung biglang gumana na,
Hindi niya na magagamit sa mga shows. Kasi, kumalat na sa internet eh. Hindi na matutuwa yung mga tao. Sayang yung experience ng taong ganun din. Sayang din yung experience ng mga kapwa mo tao na gustong mag-enjoy ng stand-up comedy. Sayang kasi hindi sila maso-surprise pagdating nung punchline kasi nakita na nila sa internet yung joke na ganun. So maganda talaga, ayun, manood kayo ng live at sa haba-haba ng sinabi ko, siguro ang pinaka-summary nito, hindi siya joke lang, hindi siya comedy lang. It's an art form na pinaghihirapan at hindi porke comedy, hindi porke comedy talagang lang siya. Hobby lang, hindi porke comedy, enjoy lang tayo dito. Hindi porke comedy, nagtitrip lang. Ah, Gusto kong sabihin, sineseryoso namin yung comedy. Kasi masasabi nating profession na rin. Yun, we take comedy seriously. Yun ang gusto kong sabihin. At sana mag-enjoy tayo sa mga stand-up comedies na paparating. Stand comedies. May word bang comedies? Sana makapanood kayo ng mga stand-up comedy shows ng live. Mag-enjoy talaga kayo kapag live nyo napanood. At first time nyo makikita yung mga mapapakinggan. First time yung maso-surprise dun sa mga jokes. So yun, kita-kits tayo. Hanggang rito na lang muna siguro. At naglabas lang ako ng thoughts ko tungkol sa pagkakaroon ng original materials at syempre pagkakaroon ng issue ng nakawan, nakawan daw ng jokes. At yun, yung mga shows namin, www.thecomedycrew.com, www.alexcalieja.com. Syempre, CS De La Peña, aka Hopiang Makaduday, The Comedy Crew. At hanggang rito na lang muna. Kita-kits tayo sa mga shows. Kita-kits tayo sa susunod na session. Peace out.